Morning everyone, my name is Jessica Caranto Homisola from HMS1C, and ang topic natin for today is data collection and gathering to our daily life. Ano nga ba siya for data collection? For me, ang data collection ko lang is pag-ooperate ng um, pag-ooperate ng tindahan namin, yung pag-aasikaso doon sa pagbubukas and pagsara and pag-assist sa mga magulang ko kung paano yung ginagawa namin sa pang-araw-araw. Sa first is store operation. Paano nga ba ko ano nga ba ang ginagawa ko sa araw-araw? Ang ginagawa ko sa araw-araw is gumigising ako ng 2 a.m. and also pumupunta ako sa store ng tita ko para manghiram ng puhunan para makapag invest kami sa aming negosyo kasi hindi naman kami ganun talaga kumikita kasi fruits yung tinitinda namin and also hindi palaging mabenta and that's all. And for 'di ba nga gumigising na ako sa umaga. And also pupunta naman ako sa pwesto namin para buksan yung tindahan namin, yung dalawang tindahan, and also tumulong sa nanay ko na alagaan yung dalawang bata sa umaga and sa closing. Ang closing time ko is 8 to 9 p.m. kung minsan is 10 p.m. pa sa pagsasara yun ng tindahan. And also after ko noon ng gabi naman is pag-uwi ko is tumutulong ako sa nanay ko kung ano yung dapat asikasuhin sa mga kapatid ko and also sa pagpapatulog kasi sa akin sila mas mas nakikinig yon. And also for our households, for cleaning the home in the morning, ang paglilinis ko yan is tulad nga ng sinabi ko, pupunta ako ng 2:00 and binibigay ko na yung pera sa tatay ko. After that, magbubukas ang tindahan siguro mga 7 to 8 in the morning. Tapos na ako dyan. So, uuwi ako ng bahay para maglinis, maglaba kung ano man yung mga dapat gawin sa loob ng bahay, and also para asikasuhin yung dalawa kong kapatid. Kasi yung dalawa kong kapatid nasa pwesto siya, hindi siya pwedeng tawag nito, maiwan sa bahay kasi wala naman kaming bahay. Doon din kami sa pwesto. And also, natatapos ako niyan mga 12 p.m. Yon. Pagkatas ko asikasuhin yung mga kapatid ko and then sa bahay. Tawag nito, para naman sa pag-shift namin ng tatay ko sa pagpapalit, yun nga 12 p.m. kailangan nandoon na ako sa kabilang tindahan namin kasi tutulungan ko yung tatay ko na kung ano dapat gawin sa store namin, and also para din makapagpahinga siya, kaya ako doon pupunta. Sa lang naman nun, mga tawag nito, mga weekends lang naman nun, tumutulong, or kung walang pasok, tumutulong ako sa father ko na kahit ako na lang sa isang buong umaga hanggang gabi na mag-asikaso, okay lang. And also, 'di ba nagpalitan kami ng tatay ko, pagpapahingayin ko siya para naman may lakas siya kasi 2 a.m. din siya nagigising, and also alam ko yung hirap ng trabaho na ginagawa niya na pumupunta siya sa Divisoria. And for my step number 2 is for my setup number 2 is yung total na spend ko sa bawat time is sobrang dami eh. Hindi ko alam kung saan na akong part. Basta mga 2:00 ng umaga nagigising ako, and also mga 10:30 or 11 doon na ako nakakatulog kasi hindi rin ako madaling makatulog. And also for my gumawa rin ako ng recording data for my each task para hindi ako mahirapan.
para magawa ko yung time management ko. Yun na nga, para mas mapadali ako is tumutulong ako, minamanage ko yung time ko by 2 a.m. Kailangan gising na ako, or by 3 kasi pupunta pa nga, may mga dapat pa akong asikasuhin para hindi ako maghahol sa school. Para matapos ko yung mga dapat kong gawin and magkaroon ako ng free about sa my school ko. For my review and analyze data, ito yung after kong na-track yung mga activities na ginawa ko for 1 week sa store operations, sa family care, and cleaning sa store or sa tindahan, yon. And for para magpalit kami nung, like mother ko, magpapalit kami if ever pagod siya, magpapalit kami ng siya magpapahinga, ako yung magbabantay, ganun. And also for my father, ganun din yung ginagawa ko para mabalance yung pahinga nila, like that. For my ang regular opening ko is to our store is maybe 3 or 4, and sa kabila, after ko matapos sa isa, doon naman ako sa kabila. Ganun din, ginagawa ko, after ko lang natapos, halimbawa, umaga ako na natapos, by 4, punta na ako sa kabila, ako naman yung magbubukas ng tindahan namin, kasi hindi pa dumadating yung tatay ko, madaling araw pa siya namimili, kasi nga by 2 a.m. And also, for my time consuming at specific time, talaga na, ang ginagawa kong specific time is magawa talaga yung sa loob ng mga siguro 1 or 2 oras, depende if may pasok ako, talagang nirarush ko yun siya kahit papano. And also kung wala naman, maybe kailangan din kahit ng pahinga ko sa sarili ko. And also for my yun nga, yung sa cleaning, yun na nasabi ko na, family care. Sa family care ko, kailangan din na tumulong tayo, kasi hindi lang naman alam natin na habang tumatanda tayo is nahihirapan na yung mga magulang natin sa pagkilos-kilos, yon. That's why na pinagpapahinga ko sila. And for my step 5, make adjustment based on insight. So, sa daily routine ko is, sa store preparation for me is, nagsisave siya ng time kung ginagawa ko. Like, bago ako nagsara, inaayos ko na yung mga dapat ayusin, or, ayusin para kinabukasan, hindi na ako mahirapan or magahol sa oras. Kung hindi naman, sa morning naman din, ginagawa ko siya para hindi naman ako magahol sa pagsasara ko paggabi. And also, dito sa may family care is, kailangan kasi, schedule siya for me, kasi sa weekends, hanggat kung kaya ko lang yung maibigay yung oras ko, yun lang para makapagpahinga sila, nagbibigay ako ng time. For my break time, walang break time as long as nasa store ako kumakain and so on. Ganun na. Liligo lang ako saglit, sabay balik na ulit ako sa tindahan namin para naman magbantay ako. And for these benefits of this approach is by gathering data and analysis data in my daily tasks, I have a clear view of where my time energy go. Yon, mas nag-energy ako in the morning na pag nagbubukas ako and also nagsasara ako. Kasi para sa akin, ang weekends, patay na oras yung mga around mga 12 to 3 kasi mainit yan, wala gaanong nalabas na tao. Mas mahalaga yung time management, lalo na kung marami tayong ginagawa. And also, mas effective siya kasi para hindi tayo magahol, like pagpupunta tayo sa school,
pag may gagawin tayo or may mga dapat tayong pupuntahan. Kaya kailangan mas mabalance natin yung time management natin. And that's all. Thank you.